Hi guys, good evening. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung yung inner line na rod. So ito ay walang guides, guys. So ang linya ay nasa loob. So interline siya. Nandito siya sa loob, tumatagos. Ito yung dulo niya. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ito i-deploy. So, pag deploy nito guys, na fishing rod ay kabaliktaran sa spinning rod. So, kung spinning rod, dito tayo mag-arrange ng guides. Diba? Ito ay kabaliktaran guys. So, dapat yung pinakaunang section, yun ilabas mo guys. Ito. Yung unang section niya. So, dapat ilabas mo. Yan. Yung first section niya, yung unahin mo. Tapos, then next section again. Section by section, guys. From bottom. So, mahaba kasi, guys, no? Ganyan. Haba siya masyado. So, ganyan siya. Baliktarin natin. So, first section ng una. Second section. Second section niya. Tapos, ang third section na. Dulo. So, ganyan guys. So, ganyan mag-deploy ng tawag dito, yung interline na fishing rod. So, ganyan siya guys. So, ang reason nito guys, no, kung bakit magsimula kayo sa baba na mag-deploy nito. Kasi, pag yung unahin nyo doon sa ibabaw pag deploy, na tatrap yung yung line. So, nagtatanggil siya doon sa mga sections nito. So, kailangan mong unahin itong nasa bottom, first section sa bottom part, ang pag-deploy nito. So, ganyan din pagbalik, unahin mo din yung sa bottom. Then, yung next na section niya, o sa yung last na section niya. So, ito yung mga i-share ko sa inyo kung bakit yung mga disadvantages niya, guys, no? So, mahirap din ito, guys, kasi tingnan nyo. So, pag na balik nyo na siya lahat. So, may mga natira pang line dito. Diba? Mahaba konti. So, hindi nyo na siya pwedeng guys. So, naiipit na yung linya kasi. So, ganyan. Aakyat yun doon. Pag nyo pa yung mga disadvantages niya. Aakyat to guys eh. Kaya, pag naiipit yung line na doon sa ibaba. Kaya yung sobra, nyo na lang. Hayaan nyo na lang. So, mahirap kunti itong interline. Istorbo din masyado pag Kasi, pag ito ay unahin mo yung sa top, pag niya, pag deploy, natatrap yung line mo doon sa next na section doon sa baba. So, pangit din guys kasi yung mga section doon ay nabubuhol yung linya. So, natatrap. So, abala din siya masyado pag
pag na-trap yung line mo doon sa ibang section. So mahirap din siya pag pag natanggal siya, yung line mo, natanggal siya. Mahirap mo siyang ibalik, guys. Mula dito sa baba hanggang patagos. Dito, mahirapan ka. So, ang style nito, guys, pag bibili ka nito na interline na fishing rod, mayroon siyang yung wire na na kasama, yung parang pantusok niya para patagos dito. Pag brand new, guys, so pag brand new siya, pag bili mo, mayroon siyang kalakip na tawag ito yung wire para gamitin sa kanya patagos doon sa dulo. So pag wala, guys, mahirapan kayo. Pag bumili kayo ng interline na fishing rod, mahirapan kayo magpasok ng line nyo na wala yung wire na yon, yung patagos sa kanya. So, ang style, guys, pag bibili kayo ng interline, tapos wala siyang wire. So, ang style nyo, gamit kayo ng sinulid. So, siya lahat, no? Naka-close siya lahat, yung mga section niya. Yung pantay siya lahat. Tapos, yung karayom, nyo dun. Ihulog nyo yung karayom dun. Tapos, patagos doon sa baba. Then, mayroon siyang slot dito. Dito nyo yun sungkitin yung dapat naka-deploy siya lahat eh. Sungkitin nyo yung tawag ito, yung line, or dito buksan nyo. Pwede buksan nyo dito. Then, pag laglag nyo ng karayom, patagosin nyo dito yung karayom. Tapos, itali nyo yung pinakadulo ng line nyo, yung nylon nyo. Tapos, hilain nyo pa doon sa dulo. So, once na nyo na yun, ilagay nyo na yung reel nyo dito. So, ganun siya yung style ko para mabilis siyang tumagos. So, hindi ko na ipapakita kung paano diskarte. Pero mahirap to siya. Maraming disadvantages na pag binili nyo ng ganito, guys. Maraming disadvantages. So, number 1 na advantages, yung time consuming. So, pag sit up pa lang, pag patagos pa lang ng line, abala na siya, guys. Mahirap na. So, pag naputol pa yung line nyo, tapos nandun kayo sa dagat, mahihirapan kayo magbalik ng line. So, magano ng line nyo ulit. Tapos, number 2, during casting, guys, yung spinning, mas malayo ang cast kaysa interline. Kung mabigat yung mga pabigat nyo, mag-cast, mayroong pabigat na mabigat, okay lang siya. Pero, hindi pa rin siya hindi pa rin siya masyadong malayo kumpara doon sa spinning line. Bakit? Kasi dumadaan kasi dito sa loob talaga yung yung tansi. So parang yung momentum niya parang napipigilan konti. Kumpara doon sa spinning line na yung guides nasa labas lang. So madali lang siyang tapon. So yun yung mga disadvantages pag bibili kayo ng ganito, interline. Pero ang advantages niya nito, yung sa akin lang, pag mahangin, guys, natatago kasi yung linya mo. So, pag mahangin, i-ano mo lang sa baba, i-ganon mo lang manda sa may tubig, yung line mo, pa rin, hindi siya na lilipad ng hangin. Yun ang advantages niya. So, pero maraming mga downside ang ganitong fishing rod, guys. Pero sa bending, maganda din to, guys, kasi buo sulit yung power niya. Kasi pantay yung line mo sa loob. So,
nalalapat lahat dun sa loob yung ano mo, yung tansi mo. So yung parabolic na ano niya, bend niya, maganda siya guys. So yun lang muna i-share ko ngayon sa inyo. Yung paggamit ng Interline ay testing nyo lang guys kung ano. Pero ano siya, yung mahirap siya gamitin kumpara sa spinning. So yun lang yung natin ngayon ma-share para sa ating mga baguhan na anglers na hindi pa nakagamit ng ganito. So sana ay makapulutan nyo ng aral. Saka until next time. Bye bye.